Okay, hello, welcome to the channels. What? Channels. Welcome to the channel again, Alchels TV. So ako pala si Tito Al. So for today's video, it's a follow-up of the first video that I made sa motor na nabili ko noong November. Yung Keyway Cafe Racer 152 ko. So this is a review for 3 months that na ginagamit ko yung motor. So yung observation ko, tsaka if recommendation na rin kung gusto nyong bumili ng bagong motor, kung sulit ba to, kung sirain ba according sa iba, or if nagustuhan ko ba yung motor. Saka magbigay na rin ng preference para sa inyo kung gusto nyong kumuha ng motor ngayong 2024. So for today's video about the Keyway Cafe Racer 152 and my opinion about it. So let's start. Okay, so una, first impression ko talaga sa motor na to nung nakita ko nung 2018 is believe ako at nagandahan talaga ako. Wow! Kasi classic look. Mahilig ako sa classic ng mga motor eh. Tas nakapanood ako ng mga video sa YouTube. May isa akong channel na binabantayan dati, si Mr. Kalakal, shout out kung makapanood ka ng video ko. So siya yung naging inspirasyon ko dito sa mga classic na motor. Kasi nagmo-modify siya dati ng mga motor eh. Binibili niya second hand and tas pina-customize niya into classic build. Most specifically, scrambler or tracker build before. May motor siya na binili, yung Keyway Cafe Racer 152. Yung mga episodes ng video na yun, napanood ko, paano niya minodify or pinostomize. So, naganda na ako sa mga preference niya. May nauna akong motor, si Rosie, yung Rosie TC125 ko, na sinat up ko rin na scrambler tracker na build. Then, yung manubela ng motor ko ngayon na Keyway Cafe Racer, si Keith, yung manubela niya galing sa Rosie ko. Tapos yung manubela naman ng Keyway or ni Keith ngayon, inilagay ko kay Rosie. Pero nilagyan ko ng riser para tumaas again. Then, maging komportable. Maneho pa rin yung si Rosie, yung Rosie TC125 ko. So, in comparison, mas advanced at mas maganda i-maneho si Keith. Magkaiba naman kasi sila ng preference, pero pareho ko silang gusto. So, but going back, my first impression again, I really like the motorcycle because of its look, its classic look. So, ngayon wala pa akong minomodify kasi nga gusto ko gamitin muna as stock. Then, sa gulong gusto ko sanang gusto kong gamitin siya muna hanggang sa mapudpod bago ko palitan. Kasi sayang naman. Practicality, mahal ngayon ng gulong eh. So pag nagpalit na ako, sabay na. Magpapalit ako ng dual sports na gulong, una at likod. So para mas sa preference ko na, yung scrambler tracker na build. Pero sa ngayon, okay ako sa performance ng motor. As an advantage for me, naihahatid niya naman ako papuntang trabaho at pauwi. It serves its purpose. So for me, it's more of an advantage or pros than cons. Kasi nga, ito talaga yung trip ko ng motor. Then sa look niya, classic na classic, nakakatawag talaga ng attention pag dumadaan ka sa highway or pag nakaparada sa traffic light. Nakakaagaw pansin talaga. Makapansin mo. Kahit yung stock build niya pa lang. So, sa ngayon yung napalitan ko pa lang yung manubela. Yun nga yung unang video paano ko pinalitan. Yung manubela ng Keyway Cafe Racer ko na si Keith. Then, another advantage for me, the height of the motorcycle is really with my size. Because I'm 5'6", so pag nakasakay ako sa motor, hindi ako nakatingkayad. Lapat na lapat talaga yung paa ko sa lupa. Hindi ako nahihirapan pag nag-stop sa traffic light or pag
pumarada sa gilid ng daan or pag nag-full stop ako, pag ipaparada ko na yung motor. Then, another advantage for me is the center stand. So, sa motor ko kasi na una, kailangan ko pa talaga siyang buhatin para tumayo yung center stand. Yung ngayon, kailangan mo na lang apakan yung parang lever sa gilid, apakan mo lang siya, tumatayo na yung center stand. Isang advantage para sa akin, mas madali siyang center stand pag gusto mo siyang iparada. And then, when it comes to handling the speed, performance niya, okay na okay sa akin. Again, hindi naman kasi ako fast rider. Yung takbong pogi lang. Yung sakto lang, 70 to 80 kilometers per hour. Yung pag ganun yung takbo ko, yung ako lang talaga mag-isa sa highway. Pero pag may kasabayan ako, yung parang ano ba yung tawag doon? So, pag sa iligay nun, ginagarit-garit ka nga daw gusto niya lagson mo sa o gusto niya habulin mo siya. So, nagbababa, ano ba yun? Bumbagal. Binabagalan ko yung takbo. Then, pinapauna ko na lang. Pero pag minsan, pag nagmamadali, takbong ano ba yung tawag doon? Yung takbo ko, yung takbong gusto ko. Hindi ako kumakarera kahit kanino, kahit 80 na yung takbo ko, may nauna, maintain lang yung speed hanggang makarating ako sa pupuntahan. Yung ganun lang. Yung pag kailangan mong mag-drive ng mabilis, drive ka ng mabilis, pero hindi karera. Yung ganun. And then, wala akong masyadong makita ang cons Magaya ng nakita ko sa YouTube na sinasabi nilang mga cons daw sa cambio, sa clutch, sa preno. Pero nung ako na yung nag-drive, wala naman ako nakitang mali. Sakto lang. Yung pag nag-brake ka, tumitigil naman siya. Yung hindi naman alanganin, yung ano lang, yung control lang ba. Kasi pag nag-brake ka, dapat anticipated mo na yung ang nasa unahan mo. Pag nag-brake ka, yung natansya mo na ba na pag nag-brake ka, hindi mo talaga aabutan yung nasa harapan mo or maalanganin ka. Kasi kailangan mo rin tansyahin yung pag-brake, di ba? Para with caution, di ka nga. Para hindi ka ma-aksidente, wala kang may ma-aksidenteng tao, di ba? So, when it comes to cons, mas more bias siguro ako kasi gusto ko talaga yung motor. Pero for me, nung na-try ko na siya, okay lang. Nasa preference ko yung specs niya. Kahit stock, okay na sa akin. Hindi naman kasi ako mabilis magmaneho. Pero pag gusto mo talagang pabilisin, maybe palit ka ng karburador o palit ka ng combination ng sprocket, unahan at likod, para mas more on speed ka kaysa sa torque. Kasi okay na sa akin yung may hila tsaka may speed din. Yung balance ba na sinasabi. So, my recommendation if nagsisimula ka mong motor na sakto yung height preference nito kahit nga 411 okay pa abot pa rin yung lupa kaso medyo nakatiptoe ka na talaga pero abot mo pa rin medyo alanganin nga lang more caution na lang pag nag-drive pag nasa 411 yung height mo pag babae siguro kasi may mga babae na nagmumotor ngayon kapag sa lalaki pag 5'1 hanggang pataas mas okay na okay. Abot na abot mo talaga. Mas control mo yung motor kasi abot mo nga yung paa mo nakasaya talaga sa lupa. Pag ganitong motor. At pwede mong i-adjust ang shock niya sa likod. Or kung prefer mo, palitan mo ng mas mababang shock para mas bumaba yung motor. Okay din yun. Pwede rin. When it comes to pricing naman, may pagkakaiba talaga. Kasi nung unang labas niya, noong 2018, nasa 54,000 na siya. Ngayon, dahil nga sa inflation, ngayong 2024, 2023 to 2024, nasa ano na ngayon yung SRP niya, 60 to 65,000. Then, if it's installment, based on pricing here, dito sa lugar namin,
down payment is 3,500. Then monthly is 3,332. Then pag may rebate, pag on or before ka nagbayad sa due date, so may rebate ka na 300. So yung monthly mo magiging 3,032 na lang. Yun yung pricing pag installment for 36 months. Hindi ko lang kasi installment yung pagkuha ko nito eh. Hindi ko na naitanong yung if gusto mo siyang tapusin ng 1 year or 2 years or 6 months. Pwede yun. Kaso hindi ko natanong yung price eh, kasi 36 months yung kinuha ko para alam ko mas malaki yung interest pag ganun. Pero mas magaan sa bulsa pag nagbayad ka ng monthly. Medyo matagal nga lang. Yun lang siguro yung isang disadvantage pag installment for 36 months. Mas malaki yung babayaran mo. Pero sa mga nagsisimulang magmotor, for me, my recommendation is perfect yung motor na to. Kung gusto mong mag-practice, mag-drive, so pwede rin siya hindi masyadong matigas yung clutch. Yung clutch niya, saka yung cambio, malambot lang. 5-speed ng motor, 1 down, 4 up ang pagcambio. And then na-try ko siyang i-maximize or i-testing kung gaano siya kabilis. Stock, pumapalo siya ng 100 to 105 yung bilis niya. So kung gusto mo mas mabilis yung stock, hindi mo ma-prefer to, kailangan mo talagang i-modify yung makina or palit ka ng carburetor again, then combination of sprockets. So but overall, for me, this bike, I really advise or suggest that if you're looking for a classic looking bike na mura, and then ma-serve niya yung purpose niya kung saan mo siya gagamitin, the Keyway Cafe Racer 152 is the perfect bike for you. Then if gusto mo mag-upgrade, mas pwede ka mag-upgrade, pero for me, I think mas matagal ko itong gagamitin ng motor na to for me. Kasi okay na siya sa akin. Ako lang naman mag-isa gumagamit ng motor na to. Wala namang iba. So, then, compared sa iba, mas mahal yung presyo, pero yung performance parang ganun lang din. Nasa pag-iingat na lang din yung yung itatagal ng motor. Proper maintenance lang, tatagal talaga yung motor. Okay? So, when it comes naman to driving, so my advice is just be cautious and drive safely. At saka pag nagmotor ka, dapat nasa kondisyon yung katawan mo, kasi dalawa lang yung gulong mo. Pag nawala ka sa balance, matutumba ka talaga at ma-aksidente. And then pag nagde-drive ka sa highway, tingin kaliwat ka ng side mirror mo para bago ka overtake or bago ka mag-speed up, kita mo muna kung may susunod ba o may overtake din sa'yo na sabay mo, para hindi kayo magkagitnitan o hindi ka mabundol or maalanganin sa pag-overtake or pag-accelerate sa pagmamaneho. Okay? So, yun lang siguro. Ewan ko kung makakatulong ba itong video na to sa inyo kasi medyo bias. Kasi nga, gusto ko yung motor. Pero, for me, since nagamit ko na siya ng 3 buwan, wala namang maluwag na tornilyo, wala namang nasira. Araw-araw ko siyang ginagamit. So, I highly recommend this bike, the Keyway Cafe Racer 152. So, thank you so much. Hanggang dito na lang siguro yung video. So, again, my name, ako si Tito Al. Thank you again. Alchills TV signing out. Bye-bye. And, really, if hindi ka ba nakasubscribe sa channel ko, pakihit na lang yung subscribe button sa baba. Then, the notification bell para ma-notify kapag may mga bago akong videos na post. And leave a comment para mas ma-improve pa yung
mga videos na ginagawa ko na pinopost ko dito sa channel ko. So again, thank you and have a great day.